Hello Cancer, Summer Rising and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos po, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Maraming salamat. Una mensahe po ninyo, we have harmony. Ayan, ease, inner child, softness. So, napaka-cute, no? Maaari lang ng iba sa inyo dito nang nandoon kayo sa point wherein you are embracing your inner child, no? So, siguro ngayon, chill lang kayo, kalmado lang kayo, mag-i-enjoy lang kayo. Yung parang, ano lang, chillin lang talaga kayo, no? Kalmadong-kalmado lang kayo. Yung ayaw ninyo rito ngayong isipin ang mga problema kung meron man, ayaw ninyong isipin muna dito yung mga responsibilidad ninyo, mga obligasyon ninyo, yung gano'n. Yung parang gusto mo lang ngayon na mag-relax. Gusto mo lang ngayon na parang just be in the flow with life, no? Yung gano'n lang, yung kalma lang, yung chill lang. Susunod lang kayo ngayon sa agos ng buhay, yung parang gano'n. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. And, Cancer, bukas na po ang Star Tarot for Channel membership, no? Just in case, kung interesado po kayo sa mga perks na pwede kong i-offer sa inyo. So, tignan nyo lang po, baka magustuhan ninyo, no? So, we have the Web Weaver, Synchronicity, wow, Divine Intelligence, Cause and Effect. So, Cancer, you are being sent synchronicities, symbols, signs, omens, and that is to guide you. Kasi po pwedeng nagdadasal kayo for guidance sa ngayon, maaring nagdadasal kayo for clear direction of where you're heading. No? Baka maraming oportunidad ang meron kayo at nalilito kayo kung anong kukunin ninyo. Maaring nalilito kayo kung ano yung to-take advantage ninyo. Kaya maaaring nagdadasal kayo for clarity, for guidance, no? Kaya ito na, binibigyan kayo ng gabay through synchronicities, no? Kaya pay attention to that kasi yun ang mga gabay para sa iyo. And if you don't know kung anong ibig sabihin ng mga nakikita ninyo synchronicity, tulad na lamang ng mga angel numbers, 'di ba? Nakakakita kayo ng mga repeating numbers, no? 444, 333, 'di ba? 1212, 1010, mga ganun ba? So, kung hindi po ninyo alam kung anong ibig sabihin nun, nako, hindi problema yan. Marami, no, kayong mababasa about that sa Google and even dito sa YouTube. Marami din ang nag-explain, no, ng mga number meanings. Even in numerology, mga angel numbers, no? Kaya tignan po ninyo yan, no? Because that is guidance para sa'yo, okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And before I go on, I would like to say thank you po for your support sa aking channel. Thank you for subscribing, for not skipping the ads, at saka for sending me donation through super thanks. Maraming salamat po sa inyo for your generosity and for your support, no? God bless you more. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe sa inyo. So, we have Knight of Pentacles, Knight of Swords, Nine of Cups. Wow, napakaganda, no? The Nine of Cups, this is a time for happiness and joy sa buhay ninyo. With the Nine of Cups, hindi lang yan happiness and joy sa kung anumang bagay, kundi, this is also a time for falling in love, no? Para sa iba sa inyo. Kaya napakaganda kasi maaring with the Magician as well, this is new beginning energy. So, pwedeng merong magsisimula dito ng bagong love and romantic relationship, no? Kaya siguro kayo magiging masayang-masaya din dahil inspirado, masaya, may kilig, no? Kasi nga, baka this is the time that you are going to fall in love, no? So, pwedeng ganun ang ganap. At saka maging masayang-masaya talaga ang karamihan sa inyo because you are manifesting your wishes. You are manifesting your dreams, no? Dreams are coming true, wishes are coming true sa ngayon, kaya napakasaya, no? Napakaganda. At, with the Magician dito sa baba, no, this is a new beginning energy. At pwede na ngayon talagang
aside from the wishes and dreams that you are manifesting sa ngayon, maaari din, no, na meron kayong sisimulang bago din, no. Maaari ngayon you will be so inspired as well na meron pa kayong ibang pangarap, meron pa kayong ibang mga wishes na gusto ninyong pagtrabahuan, no. Simulan agad ngayon work on towards that, no, para nang sa gayon makapagsimula agad kayo, no, dahil siguro nakikita ninyo na merong oportunidad sa ngayon para ma-manifest ninyo kung ano pa itong ibang pangarap ninyo or iba pang mga goals ninyo sa buhay, no. Kaya wala kayong sasayanging oras, at gagawin ninyo ang lahat na sa ngayon para masimulan nyo agad, no, yung pag-navigate ng panibagong endeavor na ito. Kasi marami pa kayong gustong ma-manifest na mga pangarap ninyo. Marami pa siguro kayong mga goals sa buhay na gusto pa ninyong ma-achieve, no? Sa ngayon. Kaya good luck din sa inyo dyan. And with the Knight of Swords, things are going to change quickly, no? Maraming magbabago, maraming changes that are coming your way at mabilisan, no? Mabilisan ang pagbabagong ito. Kaya maaaring related yan dito sa mga sisimulan ninyong bagong kaganapan sa buhay. Maaaring magsisimula kayong talagang parang siguro nararamdaman ninyo na if I'm not going to take action right away, baka mag-slip away ito sa akin, baka makalagpas ito sa akin, Kaya siguro magmamadali kayong i-take advantage ng kung ano mga opportunity na ito na nandito na, 'di ba? So pwedeng ganon. And with the Knight of Pentacles as well, there's an offer, no? Merong mga financial offers na pwedeng dumating, financial opportunities na pwedeng i-offer sa inyo sa ngayon. Pero yung mga bagay na to, itong hindi ninyo mamadaliin, no? Kasi magsisigurista kayo maniniguro kayo na bago kayo mag-take action, pag-iisipan, pagpaplanuhan muna ninyo ang lahat, no, before kayo mag-take action. At pwede rin, no, naisip ko lang din na since katapat din niya si Knight of Swords, pwede na pagkatapos ninyong pag-isipan nito, no, once na sigurado na kayo sa kukunin ninyong opportunity, sa kung ano man sisimulan ninyong, kunyari meron kayong papasukang investment scheme, no, yung mga ganun ba, once na napag-aralan nyo ng lahat yan, dyan na kayo, no, magsisipag, dyan na kayo magmamadali, no, kasi baka timing, no, na natapos yun na, napag-aralan mo na lahat, nakapag-feasibility study ka na, or whatever, ang ginawa ninyo para makasiguro kayo sa mga step na gagawin ninyo, pagkatapos nito, no, kaya siguro kayo din, mamadaliin na ninyo, no, kasi since planado nyo na lahat, handa na kayo, no, kaya magmamadali na siguro kayong trabahuin kung ano man yan, once na finalize na ninyong lahat yan, no? At with the Ace of Swords, mayroon difficult situation dito kayo na pinanggalingan or panggagalingan kasi ito victory energy, no, this is victory energy. So meron kayong difficult situation na pinanggalingan, no, at magkakaroon kayo rito ng magkakaroon kayo ng pagtatagumpay dyan. So, pwedeng yung sitwasyon na to could be related to this. Kasi dito sa Five of Swords, parang meron kayo ritong naging kaaway, naging kadiskusyon, maaring meron kayo ritong hindi pagkakaintindihan with another person, no, or with a group of people. So, pwedeng ganon. At maaring mabigat para sa'yo. No, maaaring mabigat ito para sa'yo. Kaya pwedeng nahirapan kayo rito na dalhin, ang sama ng loob dito sa pag-aaway ninyo or sa kung ano man ang dahilan ng hindi ninyo pagkakaintindihan rito. Could be something na talagang mabigat sa inyong loob, no? So, pwedeng ganun ang nangyari dyan. Kaya pwedeng ito yung
panggagalingan ng difficulty na sitwasyon dito na mapagtatagumpayan ninyo. Kasi po pwede rin na hindi rin kayo makakatiis, no? Hindi rin kayo makakatiis na magtagal, no? Kung ano man ang galit or ano man yung tampuhan or hindi pagkakaintindihan ninyo with another person, baka hindi rin kayo makatiis. Baka kayo din yung mauunang mag-initiate ng pag-uusap, no, with them. Maaaring ikaw yung mauunang makikipagbati, maaaring ikaw yung mauunang makikipag-ayos, no? Kaya mapagtatagumpayan mo din na hindi ka magdadalawang isip, no? Even though siguro baka kasi ikaw yung may nasabing hindi maganda sa kanila. Baka ikaw yung napikon, no? Kaya baka tatanggapin din nila yung apology mo kung ikaw ay mag-apologize dito kasi ma-appreciate din nila, no, yung ano mo, yung effort, no, na ikaw ang magsusorry, ikaw yung unang lalapit sa kanila. So maaaring ganun ang ganap dyan, no? Kaya malalagpasan mo yan, no? Malalagpasan mo yan and you will start a new chapter, no, sa relasyon ninyo na kung sino man ito. Maging kaibigan mo man yan, katrabaho mo man yan, or yung person mo man yan, ano. So, you will be given an opportunity or you will be given an opportunity to give your relationship another shot, no. Kumbaga, nagkagalit lang, pero magkakabate, no. So, pwede yung maayos pa or baka kapag simula kayo ng panibagong yugto sa kung anumang klaseng relasyon ang meron kayo with this person at mas pagbubutihin mo pa, no, ngayon makikipagtulungan ka na mas maging stronger ang inyong relationship, na mas maging masaya ang inyong samahan, mas magkakaroon kayo ng harmonious relationship with each other, yung mga ganun ba, no? So po pwedeng magbibigay kayo ng pagkakataon sa bawat isa na ma-enjoy muli ninyo yung company ng bawat isa, no? So tignan natin kung ano yung final message ninyo. We have control. Link your own constellations and take control. Ayan. So, pwede, no, na since kayo yung, kasi pwedeng related dito, no, sa dalawang energy na to. Napipick up ko lang dito na pwedeng, siguro before sa away na to, no, maybe this person or these people are looking up to you, no. Pwedeng napakalaki din ng respeto nila sa'yo, no, before na nagkaaway kayo, before na nangyari yung sigalot na to between the two of you. Kaya ngayon siguro bibigyan ka pa rin nila ng respeto and they will still going to give you oportunidad muli na ikaw pa rin yung mag-take control kumbaga sa sitwasyon na to, no? Kasi nga baka mahaba din ang pasensya nila para sa iyo or malaki din talaga yung tiwala nila sa iyo even if nagkaroon kayo ng pag-aaway, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. So, sa ngayon siguro na magkakaayos na kayo, magkakabati na kayong lahat. So, parang you are still, no, in control of everything, no? Kasi nga, parang binalik lang din sa'yo, no, ng mga taong ito, ang tiwala muli sa'yo, ang respeto muli sa'yo. Malaki yung tiwala nila sa'yo bilang kaibigan siguro or bilang boss or kung ano mang katrabaho, yung ganon, no? So, iba yung yung tingin nila sa'yo. Parang hindi nabawasan yung respeto nila sa'yo. Yun ang napipick up ko dito. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.